siya ba ang pagbigyan ng universe na magiging kapalit ni Samuel Martires as ombudsman post? Okay, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Trending Pinas TV. Ngayon, may reaction na naman tayo ngayon. Ang bagong hula ni Madam. Naku po, totoo kaya itong nakita niya sa baraha? Hindi na natin patagalin pa guys. Ito na po yung video, ang hula ni Madam. Sa inyong lahat, mga kayang starot, at kumusta po ang buhay ng bawat isa sa inyo. Naway nasa mabuting kalagayan kayong lahat, mga kayang starot. Bago po tayo magsimula sa ating reading ngayon, ako po ay magpasalamat sa lahat po ng nag-like, comment at share po sa mga previous na video ko. At salamat rin po sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin at nag-follow at nagtiwala po sa akin. So, ang divination na gagawin natin ngayon ay tungkol po ito sa isang tao na may mataas na posisyon sa ating gobyerno. Nasa hot seat po siya ngayon. Pinag-usapan ang pag-apply niya bilang ombudsman post. Ito po ay si Secretary of Justice Jesus Crispin Remulla. So, marami pong tao nakatutok sa kanya ngayon. Bawat galaw niya, tinututukan, binabantayan po ng tao. Bawat po galaw niya, pinagdudahan po ng mga tao. So, maraming nagtanong kung ano po ang kahinatnan ng kanyang pag-apply. So, ngayon ating tingnan sa baraha kung ano po ang mga kaganapan sa kanyang career ngayon, mga challenges at ang outcome sa kanyang pag-apply. So, simulan na po natin. Kukuha tayo ng cards. Ang mga cards ay nag-represent po ito sa kanyang present na sitwasyon sa kanyang karira at ang challenges, ang past influences na nakaapekto sa kanyang present na sitwasyon sa career, at ang advice card from the universe at ang outcome. So, makita nyo ba? Klaro ba? Okay. So, tingnan natin ang kanyang present. So, ang tanong ng tao, majority na mga tao, mga Pilipino, ang katanungan nila ay pagbigyan ba or siya ba ang pagbigyan ng highest power na papalit kay Samuel Martires as ombudsman post. So, nakita ko po dito na may 75% po siya. Kung isummarize po natin ang cards. So, tingnan natin ang kanyang present. So, sa present niya, malaki po yung yung tiwala niya sa sarili niya na siya po ang papalit. But, nakita ko dito sa kanyang challenges na may haharang po. Babae po ang haharang sa kanyang pag-apply bilang kapalit doon kay Samuel Martires. At gagawa ng paraan ang babaeng ito na hindi po yan matuloy. So, balik po tayo sa kanyang career. Sa kanyang career, nakita ko po dito na may bangayan, may awayan, sa disharmony po sa kanilang grupo, may inggitan. Bawat isa sa kanila gusto na ang plano nila ang masunod. So, may tinatawag silang hari-amo. So, yung amo o hari nila ay bawat isa sa kanila, sa Bisaya, maghulhog. So, bawat isa sa kanila maghulhog doon sa kanilang sa Tagalog is sa Bisaya is amo or head, ganyan. So, head sa kanilang grupo na bawat isa sa kanila gustong umangat. Lalo na po si Secretary of Justice Boy Remulla kasi malaki po, mataas po ang kanyang ambisyon. So, lahat nga ginagawa niya para matupad po ang kanyang ambisyon.
Kahit na nawala na yung dignidad niya, ginawa pa rin niya. Kasi dito sa past na card niya, may plano sila na tinuloy nila na isang tao na mawalan lahat. Dignidad. Kasi ang taong ito sinisira niya. Gusto nilang paalisin dito sa ating bansa. At natupad nga. Naalis nga. Na kinidnap nga yung tao na yon. So yung plano na yon na tinuloy-tuloy nila, na akala nila na yung planong yon ang magpaangat sa kanila, yung planong yon ang sumisira sa kanilang mga plano at bawat isa sa kanila. So ito ang sa past na influences nang dahil sa planong yon, nasira po, nadili po lahat mga plano ni Secretary of Justice Remulla. Kasi po, nabuking or nabisto po ang planong yon. Ang pangyayaring yun. So, naapektuhan po siya. Mga tao sa paligid niya, kasamahan niya sa trabaho, wala na pong tiwala sa kanya. Mga tao sa Pilipinas, wala na pong tiwala sa kanya. Kaya mainit ang mga mata ng mga Pilipino po sa kanya. Lahat ng mga ginagawa niya, pinagdudahan niya. So, ngayon, ang advice po ng universe po sa kanya, stop na po ang betrayal, stop na po ang pagiging greedy, pagiging gahaman, at dapat magkaroon si Boyeng Remulla ng disiplina sa sarili niya para mapigilan niya ang sarili niya na di na makagawa ng iba pang pagkakamali. Dapat mag-step back na siya at dapat i-reassess niya ang sarili niya. Kasi hindi na niya nakikita kung saan siya patungo. Kasi ito, mawalan siya ng lakas. Mawalan siya ng power, mawalan siya ng pwesto, mawala lahat sa kanya. Darating ang panahon na mawala yon sa kanya kung ano man yung tinatamasa niya ngayon. So, ang akala nila, walang katapusan ang paghahari nila. But, darating po yan. Darating tayo dyan. Kasi sa career niya, ito ang kahinatan niya. Mawala yung power niya, yung lakas niya, yung yung pagiging famous niya ba. So, yung power at pwesto mawala, respeto sa sarili niya, tiwala niya sa sarili niya mawala. Mga tao na nagrespeto at nagtiwala sa kanya, mawala yun lahat. At pati pwesto at power na nasa kanya ngayon, may katapusan po yan. Darating po tayo dyan. Ito po yun. So, ngayon, punta tayo sa mga personal question po ng mga followers ko po. So, 3 po ang pinili ko doon. So, ang unang tanong, kasi na may mga balita na itong si Boyeng Remulla ay kasama sa mga illegal na gawain. Kasama na dito ang drugs, ang human trafficking, ganyan. So, ang itatanong natin ay kasama ba talaga siya? Totoo ba? So, ito po. Pag ganito is no, nag-reverse po siya. So, yes po ang card. So, kayo na po ang humusga. Ang pangatlong tanong ay, totoo ba na siya ay involved sa pagkidnap kay PRRD? So, reverse pa rin. So, ibig sabihin, yes po. So, ang pangatlo is, siya ba ang pagbigyan ng universe na magiging kapalit ni Samuel Martires as ombudsman post? Hindi po. So, ito ay future event. So, ibig sabihin, may 75% na kung ano ang sinasabi ng card na to, kasi sinasabi nila dito na hindi,
Marami po kasing balakid o marami kasing humaharang na hindi niya makuha ang posisyon, lalo na ang babaeng ito. So, may 75% na di talaga. Pero may 25% na pwede ring mangyari yon kasi future pa eh. So, yung mga nasa likod niya, gagawa ng paraan para talagang mailuklok siya sa pwesto. So, ngayon, itong question na to is para sa akin, di ko na sana itanong. But, yun nga, pinipilit niya ako na itanong ko. So, ang likod ba nito ay ang presidente ba natin ngayon na si Ferdinand Marcos Jr. Reverse pa rin. So, ang pag ganyan is no. Pag ganito is yes. So, kayo na po ang humusga, mga kayang starot. So, ito ay tapos na at maraming salamat sa tiniwala na binigay nyo sa akin na may share ko ang skills ko